na-involve ka sa isang financial scam. Marami kang na-recruit noon, kaso hindi mo naman nabalik yung mga investments nila. Kasi ninakaw ng mga sindikato yung pera. Eh, sindikato pala yung may-ari ng kumpanya. Paano nangyari yun? Hinanap mo yung sindikato. Hinanap mo sila, tapos nabawi mo naman yung pera. Bawi mo yung pera, pero hinabol ka nila. Nakatakas ka, tapos naitago mo yung pera. Pero, nung makikita naman tayo, na-aksidente ka naman. Takot na takot ako noon, Anton. Akala ko mawawala ka na sa akin, pero mabuti na lang naligtas ka namin bago nahuli ang lahat. Hirap na hirap ako, Anton, kasi hinahabol ka ng mga polis. Hinahabol ka pa ng mga sindikato kasi gusto nila mahanap yung pera. Tinago mo yung pera, Anton. Baka natatandaan mo kung saan mo tinago, saang lugar. Itong Cañaranda, lugar nga talaga sa Bulacan. Ang lapit lang, 1 hour away. So? Pwede natin puntahan. O tapos? Glenn, pero... Ano? That's exactly my point. Na hindi mo nga alam kung ano yung pinapahanap niya doon. At saka isa pa, sigurado ka ba na si Anton talaga yung gumawa niyan? Ano kung ibang tao? Diba? Nahanap mo lang yung mapang niya doon sa lugar kung saan nawala si Anton. Na hindi niya inabot yan sa'yo na personal eh. Glenn, handwriting to ni Anton. Saka, alam ko na meron siyang mensahe dito. Kahit na, kung talagang may message siya sa'yo, bakit hindi niya sinabi ng personal? Bakit kailangan pa niya daanin sa mapa-mapa? Hindi ko alam. Baka dahil meron siyang gustong iparating na dapat magkikita kami, na dapat may mangyayari. Hindi ko alam talaga. Tapos biglang nangyari na lang yung pagsabog. Mili, alam ko, emosyonal ka, kaya kung ano-ano naiisip mo. Pero yung kutob ko iba eh. Paano kung nandun pala yung pera? Yung pera na tinatago niya kay Brenda, di ba? Wala kang basis para isipin yan. Importanteng mahanap natin yung pera, Anton. Ikaw ang nagtago. Ikaw lang nakakaalam. Kanina ko pa iniisip lahat ng sinasabi mo. Pero wala. Wala talaga akong matandaan. Bakit ganun? Pilitin mo, Anton. Mas gusto kong alalahanin ang buhay natin dalawa. Yung pamilya natin. Gaano katagal na ba tayo nagsasama? Years. May anak na ba tayo? Wala, pero gusto mo magkaroon ng malaking pamilya. Pamilya ko. Mga magulang ko. Meron ba akong mga kapatid? Wala. Wala ka ng mga magulang, patay na sila. Ulila ka na, Anton. Wala ka rin mga kapatid at sinabi mo sa akin na yung malalayong mong pamilya nandun sa probinsya. Mga kaibigan. Kaibigan? Si Brendan. Best friend mo si Brendan. Tapos yung mga kilala natin sa Qatar. Pero dito, wala pa tayong mga kilala dito kasi kakabalik lang natin eh. Pagkatapos natin ikasal, saan tayo tumira nun? Iba talaga yung kutob ko. Ayun, kutob. Eh paano kung mapahamak ka sa kutob mo? 'Di ba? Last time na pinakinggan mo yung kutob mo, napahamak ka. Alam ko. Sinasabi nila that women's intuition is the GPS to the zone. Pero hindi naman palaging successful ang GPS. Minsan palpak yan, minsan no signal.
Mili, alam ko namimiss mo si Anton. That you still want to be part of his world. Pero wala na siya. Mili, promise me one thing. Don't do anything stupid. Diba? Diba kino-convince mo ko na tumuloy dun sa work trip ko sa Cebu? O patunayan mo sa sarili mo at sa akin na hindi ka pa dalos-dalos. Na kaya mo. Ha? Ang mabuti pa, ibigay mo na lang yung information na yun kila Joed. Sila yung pahanapin mo ng pera. Total trabaho naman nila yan. Mili, parang awa mo na, please. Saan nga? Saang lugar? Anton, please. Bakit ba? Saka na natin pag-usapan to. Ang dami-dami mong gustong malaman, baka hindi makabuti sa'yo. Ria, gusto ko lang mabalik ang alaala ko. Asawa nga kita, pero bakit hindi ko maramdaman? Mahirap, Anton. Pero mas nahihirapan ako. Ayoko naman na hindi mo ko naaalala eh. Ayoko rin na nakikita kitang ganyan. I'm sorry. You have to trust me, Anton. Tayo na lang ang meron ng isa't isa. Kaya kailangan natin magtulungan. Tutulungan kita dahil mahal kita. Mukhang hindi lang tayo naghahanap ng perang tinago ni Anton. Kitang-kita ko yung hukay sa kakahuyan. Sino? Si Anton din kaya yun? Baka buhay pa yung hayop na yun, ah. Imposible. May DNA result. Patay na yan. Eh, paano kung dinaya ang resulta? Sino naman ang pwedeng gumawa nun at bakit? Joed, di yung magaling niyang asawa na si Mili. Di ba pinalabas nga niyang patay na si Anton para makawala sila sa mga kasalanan nila at para siguro makuha nila yung pera? Imposible. Kitang-kita kung gaano siya naapektuhan nung namatay si Anton. Joed naman, naniwala ka naman sa aktingan ng babaeng yon? Mga scammer yung mga yon, manunuba. Naku, sanay silang ganyanin yung mga kapwa nila. Pero kahit pa. Sige, ganito, sabihin na nating patay na nga talaga si Anton. Pero sigurado ako na may kinalaman niyang Mili na yan kung saan mahahanap yung pera. At tingin ko, siya ang nagpahukay nun. Tingin mo ba may kakayanan si Mili na gawin yun? Minsan ka nang niloko ng babaeng yan. Di ba tinago nga niya sa iyo ang asawa niya? Alam mo, umaarte lang yung Mili na yan para maniwala ka sa kanya at maniwala yung mga tao sa paligid niya. Kaya huwag ka maniniwala dun. Obserbahan mo na lang muna yung babaeng yan. Pero maniwala ka sa akin. May alam yun.